Marami nga po mga idol na mga fans ng Denver Nuggets ang nagsaya at nagbunyi dahil sa wakas nakagawa na nga ang kanilang team ng magandang move matapos nilang makuha si Russell Westbrook. At kasabay ng ibinulgar na rin naman ang isang insider mula sa Denver na plano nga nila itong gamitin bilang bagong sixth man o kung hindi naman pwede nga nila siyang paglaruin bilang tandem ni Jamal Murray sa starting lineup pagdating sa backcourt. Napakalaki ng maitutulong nito sa kanilang team pagdating sa puntos, depensa at sa mga ginagawa nitong mga hustle plays lalo na sa crucial rebounds. Nakakapagtala para naman ito ng triple-double sa kanilang mga laban kaya magagamit nga nila siya bilang kanilang bagong playmaker. Ang kaso, may ilan para naman nga po mga analyst ang naniniwala na maaari nga silang magka-problema kay Westbrook since hindi na rin naman nga ganun kagandahan ang performance nito. Sa katunayan, masyado nga itong nag-struggle sa kanyang shooting plus paminsan-minsan nagtatala ito ng napakaraming turnovers na nakakasira sa momentum ng team. Kaya kailangan nga talaga nila siyang bigyan ng tamang role at hindi ito magkalat lamang sa mga laro ng Denver Nuggets. Samantala, mismong si Coach JJ Redick na ang nakapansin na mas gumaganda ang performance ni Anthony Davis sa tuwing nagkakaroon ito ng kapartner na big man sa loob ng court kagaya na lamang ng nangyayari ngayon sa mga laro ng Team USA. Kaya upang matulungan niya si Davis na maidala ang kanyang magandang laro sa Lakers, target nga po niyang kumuha ng isang bagong sentro na merong malakas na katawan. Napakarami para naman nga pong mga magagaling na big man na available sa trade at pwede pa nilang makuha. Ngunit ayon sa ibinulgar ni Jovan Bohan ng The Athletic, as of today, si Clint Capela ang pinakamalapit, pinakamadaling sentro na maaari nilang maagaw sa isang trade matapos itong ilagay ng Hawks sa trade block. Dahil dyan, mismong front office na ng Lakers ang agad tumawag sa Atlanta para malaman kung ano ang value nito, kung anong klaseng package ang maaari nilang i-offer upang makuha nila siya. Yes, mga idol, naniniwala ang Lakers na babagay ito bilang katandem ni Anthony Davis gayong maliban sa nag-average ito ng double-double per game, mababawasan niya ang pressure o trabaho ni Davis sa ilalim. Ibig sabihin mas makakagalaw ang kanilang superstar ng mas maayos nang walang ibang iniintindi sa kanilang kupunan. Sa kabilang banda, since wala nang plano ang front office ng Warriors na i-trade si Brandon Podziemski papunta sa Utah Jazz para kay Lauri Markkanen, mag-focus na lamang sila ngayon sa kasalukuyang lineup. Sa katunayan, inalam na nga po nila ngayon kung anong klaseng starting five ang posibleng gamitin nila. At base sa inilabas na balita ng isang insider na si Anthony Slater ng The Athletic, unang first five na kanilang gagamitin ay bubuuhin ni Stephen Curry, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins at Draymond Green. Yes mga idol, balik na naman sa small ball lineup si Coach Steve Kerr. Ngunit maaari para naman nga itong magbago depende sa magiging resulta. Well, kung sakaling hindi gumana ang kanilang unang starting lineup, maaari nilang ilagay dito si Brandon Podziemski o kung hindi naman si Trayce Jackson Davis. Sa madaling salita, wala pa rin naman talagang official na starting five ang Warriors gayong mag-e-eksperimento pa rin naman si Steve Kerr ng ibang klaseng first five at kung ano man ang gumana dito na hindi sila nadedehado sa simula ng laban, siyang gagamitin nila next season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.